Mga panuntunan sa silid-aralan New Normal. Una, magsuot ng face mask bago pumasok sa silid-aralan. Ikalawa, maghugas ng kamay, gumamit ng sabon at hand sanitizer. Ikatlo, panatilihin ang social distancing, 2 metro ang layo. Ika-4, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. Ikalima, iwasang hawakan ang mata, ilong, bibig at mukha. At ang pang-anim, huwag ipahiram ang personal na gamit sa kaklase.
lipunan ng bawat tao o individual. Inaasahan na siya'y maging mabuting mamamayan. Kapag sinabi natin mabuting mamamayan, sila ay sumusunod sa batas na ipinatutupad at nag-aambag para sa higit na pag-unlad at pagsagana ng lipunan. Ang maagap na pagtugon sa tungkulin at maayos na pagganap sa mga obligasyon ay ilan sa mga salik ng pagkakaroon ng kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Sa aralin natin ngayon ay masasagutan mo ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng kagalingang pansibiko? Ikalawa, bakit ito naging mahalaga sa isang lipunan? Ikatlo, ano ang maaaring idulot nito sa ating bansa? Ang salitang sibiko ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mamamayan. Noong unang panahon sa lipunang Pranses, tinatawag na civic ang isang mamamayang nakapagbuwis ng buhay para sa kaniyang kapwa. Naipagpalit ito sa salitang civil o civilian na ang ibig sabihin ay isang individual na wala sa serbisyo ng pamahalaan o hindi nanunungkulan bilang sundalo, subalit nakatutulong ng malaki sa kaniyang bayan. Sa kasalukuyan, ginagamit ang salitang sibiko upang formal na tukuyin ang mga mamamayang bumubuo ng lipunan. Kadalasan nang ikinakabit sa salitang ito ang mga katagang kagalingan o welfare. Tinutukoy ng civic welfare o kagalingang pansibiko ang pinakamataas na kabutihang makakamit at mararanasan ng mamamayan. Ang kabutihang ito ay nagtatamasa sapagkat nanggagaling sa kagyat na pagtugon at pagmamalasakit sa kapwa mamamayan. Sa pagganap ng mga tungkulin sa lipunan, ang mga mamamayang may kamalayang pansibiko ay higit na nakatutuwang ng pamahalaan. Ang kamalayang pansibiko ay kaisipan na ang bawat isa ay may pananagutan sa kaniyang kapwa. Bawat isa sa atin ay may kakayahang paunlarin ang lipunan sa anumang paraang kaya nating tugunan at gampanan. Ang pagkukusang loob, pagtulong ng walang inaasahang kapalit, at bayanihan ay mga katangiang dapat taglayin sa gawaing pansibiko. Maaari ding tignan ang gawaing pansibiko bilang malawakang pagsasama-sama ng mga tao upang tiyaking nasa pinakamahusay silang pamumuhay, lalo na ang mga mahihirap. Karaniwang sinasakop ng kagalingang pansibiko ang mga usapin hinggil sa edukasyon, kalikasan, kabuhayan, pampublikong serbisyo, at kalusugan. Mula sa maliliit na bagay katulad ng pagtulong sa isang matanda sa pagtawid sa kalye, hanggang sa malalaking bagay tulad ng pagpaplano para sa pagtatayo ng kabuhayan ng isang komunidad, ay maituturing na kagalingang panlipunan na nag-uugat sa gawaing pansibiko. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng gawaing pansibiko. Bakit kaya ito naging mahalaga sa lipunan? Hindi matatawaran ang kahalagahan ng gawaing pansibiko sa isang bansa. Ito ay isang paraan upang pagtiyak na ang mga mamamayan sa isang lipunan ay tunay na malaya, nagsasarili, at kontento sa kanilang pamunuan.
Ito ang mga iba't ibang kahalagahan ng gawaing pansibiko. Una, malaya nilang naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto ng hindi lumalabis sa itinakda ng batas. Ikalawa, nagsasarili sila at kayang sustentuhan ang sarili at pamilya. At ikatlo, kontento sila sa pamamalakad ng pamahalaan at sinusuportahan nila ito. Ipinapakita ng gawaing pansibiko ang pinakamataas na level ng pakikipagkapwa. Dahil dito, kakikitaan ang mga tao ng pagmamalasakit sa isa't isa. Nagkukusang loob silang mapaglingkuran, lalo na ang mga mahihirap at nakabababa. Kumikilos sila at tumutugon sa pangangailangan ng iba, kahit hindi pinagsasabihan o walang kumpas ng pamahalaan. Mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nitong ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Higit na mapapadali ang serbisyong publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Tandaan, mas malawak ang maaabot ng mga ahensya ng pamahalaan kung ang magsasama-sama ang mga institusyong binubuo ng mga individual na ang motibo ay mapayapa at ang kalagayan ng lahat.